Matapos na bisitahin ng Joint Congressional Oversight Committee ang National Printing Office at Smartmatic Warehouse sa Laguna noong nakaraang linggo, muli itong binisita ng ilang mga kandidato sa pagkapresidente at vice-presidente sa pamamagitan ng kanilang mga kinakatawan. Kanina, kasama ang COMELEC, una nilang nilibot ang NPO upang alamin ang mga proseso doon. Isa si Senator Jamby Madrigal na tumatakbo bilang Pangulo ang personal na bumisita doon, ngunit nang matapos ang pag-iikot sa NPO, inihayag ni Madrigal ang kanyang saloobin. Hindi ako satisfied sa nakita ko ngayong araw na ito sapagkat napakaraming mga safeguards. Unang-una, hindi natin alam kung matatapos yung mga balota. Pangalawa, kailangan magkaroon ng safeguard na kung hindi na matapos itong automation, kailangan magka-manual. Pero meron isang feature na inalis yung COMELEC, yung sinabi na pagtapos ka bumoto, pwede mo i-verify. Ngunit sagot ng COMELEC, hindi umano totoong walang verification process. Magkakaroon pa nga umano ng testing and sealing bago pa man ang araw ng halalan. Kaya't nasisiguro nila na sasailalim sa tamang audit ang sistema. Intelligent individuals have made a positive review of the printing process. Dumiretso ang grupo sa Cabuyao, Laguna upang libutin din ang Smartmatic Warehouse. Ayon sa ilang kinakatawan ng mga kandidato, maayos naman umano ang buong proseso doon. Yun nga lang, hinihiling nila ang ilang mga karagdagang safeguards. There's still more things to be done to examine the whole procedure, but so far, satisfied naman kami. Kasabay nito, niliwanag ng COMELEC na tuloy na ang automated election. Ito sa kabila na nakaambang pagkakaantala sa pag-iimprenta ng balota. Ayon kay COMELEC Commissioner Gregorio Larrazabal, nabigyan na ng solusyon ang problemang ito dahil magdadagdag na ng mga printers ang Smartmatic bago pa ang Abril 5. Niliwanag naman ni Smartmatic Asia Pacific President Cesar Flores na mahihirapan sila kung sakasakaling iibahin pa ang balota. Well, changing the ballot phase will, for instance, delay the printing. We have to reprint 13 million ballots, which will take about 3 to 4 weeks of delay. And not only the printing will be affected, but also what we're doing here, because the machines are also tied to the face of the ballots. So we need to reprint the ballots for the testing and sealing, and we will lose basically the configuration that we have done so far with 4,000 machines. There continue to be a lot of challenges, but we are meeting these challenges head on. We have to conduct elections this May 10 and successful elections because that's our duty, that's our mandate, and that's important for Philippine democracy. Bagamat hindi lahat ng mga kandidato sa national election ay kontento sa pagpapakita ng transparency sa automated election, di ito alintana ng COMELEC. Anila, ipapatupad nila kung ano ang nakasaad sa batas. At ito ay ang pagpapatupad ng automated election para sa darating na halalan. Kasama sina cameraman Johnny Tumangday at Alan Agbuya. Jinky Baticados, Cabuyao, Laguna.